intensyon ng pasasalamat ni Carmen C. Tutay at ng Dantes and Salas family. Ganon din po ipanalangin natin ng maagang pagaling ni Salvacion Ballesteros. At para rin po sa kaarawan ng ating kasama dito sa paglilingkod sa simbahan, si Sister Marlu Olanga at si Sister Carmen Lolita Rebate. Ipanalangin din po natin ang mga kaluluwa ni na Angelita, Absalon, Soledad, Aida, Chudulo, Miluna, Gina, Austerberto, Hilario, Perpetua, Remigio, Elisa, Jose, Roberto, Jamaica, Javion, Dimoris, Dennis Vicente Jr., Asuncion, Valerie, Ashley Jamel, Simplicio, Soledad, Sandy, Imelda, Ernesto, Consuelo, Teresita, Reynaldo, Eugene, Paquito, Nelson, Helen, at lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung walang nakakaalala. Tayo po ay nasa ikalawang linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. At ngayon po ay linggo ng banal na awa. Ang mamumuno po ng ating misa ay si Reverend Father Jonathan G. Caballero, OAR. Magsitayo na po ang lahat. Magalak, wag nang lumuha, inao ang tao sa sala. Kristo Jesus, tunay kang hari, kami sa'yo'y nagpupuri. Sa krus, namatay, ngunit muli ka nabuhay. Hallelujah, 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 Ito ang bagong araw, ito'y araw ng tagumpay. Anak ng tao'y nabuhay, siya'y ating parangalan. Si Jesus, nabuhay sa kamatayan, nagtagumpay. Magalak, wag nang lumuha, hinako ang tao sa sala. Kristo Jesus, tunay kang hari, kami sa'yo'y nagpupuri. Sa krus, namatay, ngunit muli ka nabuhay. Sa ngalan ng Ama at Anak na Espiritu Santo, Amen. ang pagkapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, dala ng labis na kalungkutan, kabiguan at kapos na pananampalataya, hindi naniwala si Tomas na nakabalita ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Sa kapangyarihan dulot ng muling pagkabuhay ng Panginoon,
Mapalitan nawa ng Panginoon ng tuwa at pananampalataya ang ating mga pagdududa at takot. At ngayon pong linggo ay ating pong pinagdiriwang ang linggo ng banal na awa. Alam naman po natin na ito pong debosyon sa Divine Mercy ay mula ni Sister Faustina Kowalska. At ang debusyong ito ay para patuloy nating harapin ng may lubos na pagtitiwala sa dakilang habag ng Panginoon. Pagsubok at hamon ng buhay. Sa muling pagkabuhay ni Jesus, ipinamalas ng Diyos ang tagumpay at awa sa kasalanan at kamatayan. At upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, nang may kababaang loob, muli nating aminin ang ating mga pagkukulang, harapin ang ating mga pagkakasala, at hihingi ng tawad at awa sa Panginoon. Kaya po, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, Kristo, maawa ka. Panginoon, 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 maawa ka. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Tayo sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, ipinagdarama ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mo aking kapurihan. Panginoong Diyos Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aayos ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, Ikaw na nalulunglong sa kanan ng Ama. Maawa ka
Manalangin tayo, Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang naming ito ng Pasko ng pagkabuhay ng anak mo, pinag-alab mo ang pananalig namin sa iyo. Ang kagandang loob mo sa amin ay lalo mo pang pag-ibayuhin upang may sa loob na mabuti ng lahat. Ang kadalisayang dulot ng binyag, ang Espiritong bigay mo sa iyong mga anak, ang dugong dumanap upang kami maligtas. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Isinasalaysay ni San Lucas ang makapangyarihang bisa ng muling pagkabuhay ni Jesus sa sinumang nananalig. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, itinayo ng mga sinaunang Kristiyano ang pamayanang nananalangin at nagkakaisa sa pag-ibig. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Mga kapatid, ay nanatili sa itinuro ng mga apostol sa pagsama-sama bilang magkakapatid, sa paghahati-hati ng tinapay at sa pananalangin. Dahil sa maraming himalang nagawa sa pamamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ang magkahalong pitagan at takot. At nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at para sa lahat ng kanilang ari-arian. Ipinagbili nila ito at ang pinagbilhan ay ipinamamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Araw-araw, sila'y nagkakatipon sa templo. Naghahati-hati ng tinapay sa kanilang tahanan at nagsasalo-salong masaya ang kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan ng lahat ng tao. Bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Butihing puoy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Butihing puoy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang taga-Israel, bayang sabihit kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Mga saserdote ng Diyos na Panginoon, bayaang magsaysay. Ang pag-ibig ng Diyos walang katapusan. Lahat ng may takot sa Panginoong Diyos dapat magpahayag. Ang pag-ibig niya'y hindi magwawakas. Butihing puoy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Sinalakay ako't halos magtagumpay ang mga kaaway, dahilan sa poon sila'y napipilan. Dahilan sa poon, ako'y pinalakas at ako'y tumatag. Siya sa buhay ko ang tagapagligtas. Dinggin ang masayang sigawan sa tolda ng mga hinirang. Panginooy, siyang lakas na patnubay. Butihing puoy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang batong natakwil ng nangatatayo na tirahang bahay. Sa lahat ng batoy, higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamamasdan ay kalugod-lugod. Butihing puoy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ipinapaalala ni Pedro na mapupuno tayo ng lakas at tuwa kung mananalig tayo kay Kristong muling nabuhay. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Purihin natin ang Diyos at ang Ama ng ating Panginoong Hesukristo.
Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y isinilang sa isang panibagong buhay. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ang bagong buhay na yan ang nagbigay sa atin ng malaking pag-asa. Nakakamtan natin ang isang kayamanang walang kapintasan, di masisira at di kukupas. Ang kayamanang iya'y nakalaan sa inyo doon sa langit, sapagkat kayo'y sumampalataya. Iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos, samantalang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakalaang ihayag sa katapusan ng mga panahon. Ito'y dapat ninyong ikagalak, bagamat maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya, na higit kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. Hindi ninyo siya nakita kailanman, ngunit siya'y iniibig na ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita magpahanggang ngayon, ngunit nananalig na kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita, sapagkat inaani na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong kaligtasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinakabihan ng linggong ding iyon ang mga alagad ay nagkakatipon, nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad na makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan, kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga, at ang hindi nyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas na tinaguriang kambal, isa sa 12 ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon.
Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at may suso dito ang aking daliri hanggat hindi ko naipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad kasama nila si Tomas. Nakapilit ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." Saka sinabi kay Tomas, "Tignan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita." Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito ay sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus, ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayoy magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ngayong araw ay isang espesyal na linggo para sa ating lahat. Ano ibig sabihin yan? Nasa gitna ng ating mga pinagdadaanan. Ano ba mga pinagdadaanan natin? No? Mga pagod. No? Sino yung mga pagod na? No? Mga alalahanin. Sino yung maraming inaalala? No? At mga hamon sa buhay. No? Tinatawag tayo ng Diyos na lumapit sa Kanya. No? Kaya nga ho, hindi kayo naririto na nagkataon lamang. No? Kahit pa sabihin ninyong, ito yung oras ng inyong pagsisimba. Ito yung oras ng iyong pagsisilbi. No? Ito yung oras ng pagpunta niyo sa simbahan. Hindi po nagkataon yan. Hindi yan yung para bang naging mechanical na lamang na yan yung talagang dinala ka ng Diyos sa oras na ito, sa araw na ito. Dala-dala ang lahat ng iyong mga alalahanin. No? Dahil nga gusto niya gusto kanyang yakapin, pagaanin ang iyong kalooban at punuin ang iyong puso at isip ng kanyang awa at pagmamahal. Kaya nga walang dapat gawin, kundi buksan ang inyong puso at isipan at hayaang maranasan natin ang banal na awa ng Panginoon, ang kanyang presensya na siya namang nagbibigay pagpapatawad, pagpapagaling at pagmamahal. Ngayong, lalong-lalo na ngayong linggo ng banal na awa ng Diyos o Divine Mercy Sunday. At ang isang napakahalagang paalala ng linggo ng dakilang awa o banal na awa ng Diyos, Divine Mercy, no? Sa atin ang katotohanan ito, na ang pag-ibig at awa ng Diyos ay para sa atin ay hindi nauubos kailanman. No? Hindi nauubos. Napakahalaga pong tandaan yan. No? Ngayon, nagtataasan ng mga krudo kasi nauubos. No? Nauubos ba o hindi man siguro nakakarating? Pero ganun pa rin. No? Hindi man makarating dito, mauubos yung stock. Kaya nagtataas. No? So, ibig sabihin, the word is nauubos. No? Pero dito ang katotohanan, no? Ang pag-ibig at awa ng Diyos para sa atin ay hindi nauubos. Ano ibig sabihin nun? Sa simpleng pananalita, no? Na kahit sino tayo, na kahit anong nagagawa natin, hindi napapagod si Jesus na mahalin tayo. Hindi siya napapagod patawarin tayo. Hindi siya napapagod pagalingin tayo. At higit sa lahat, hindi siya napapagod tanggapin tayo muli. No? Tandaan niyo yung mga salita, napapagod. No? Magpatawad, magpagaling, hindi napapagod. No? Magpatawad, magpagaling, tanggapin. Tayo laging pagod. Pagod magpatawad. No? Pagod na tanggapin. Ganun ang nangyayari sa iyo, pero ang Diyos, hindi. Kaya nga, paulit-ulit kong sinasabi, kung yung katabi mo ay hindi mo maaasahan, ayan, huwag mong tabihan yan.
tumingin ka sa harap, hindi sa akin. So, sa Kanya. No? Sapagkat siya ay hindi Kanya patuloy tayong tatanggapin. Kaya nga, ngayong linggong ito, no? Ating ngayong tanggapin ang mga biyaya ng dakila at banal na awa ng Panginoon. Unang biyaya, no? Tinitignan tayo ni Jesus na may awa at pang-unawa at pagmamahal. Parang paulit-ulit nating nababanggit ito. No? At paulit-ulit naman natin naririnig ito. Pero ano naman ibig sabihin nito na bukas na bukas ang kanyang puso. No? Handang ibuhos ang biyaya ng kapatawaran at kagalingan. No? Napakaganda po ng mga salita. No? Ibuhos, no? Ang biyaya ng kapatawaran. You see the word, no? Biyaya talaga yung kapatawaran, eh. No? Biyaya yung kagalingan. Kaya nga, sana maisip natin yun, eh. Maisip natin yan, napakahalagang biyaya yan. Ibig sabihin, mabuti yan, maganda yan. Kaya kung may pagkakataon, no? Gawin natin yan. No? Ibahagi yan. Ibuhos din natin, no? Ang biyaya ng kapatawaran at kagalingan ng Panginoon, no? Ibig sabihin pa nito na ipinangangako niya na ang sino mang lalapit sa Kanya at humingi ng awa, hindi niya itataboy. Narinig niyo na naman yung salitang taboy. No? Mahilig tayo magtaboy. Di ba? So, tinataboy natin yung iba. No? Sino sa inyo pag nakita, umiiwas na? Umiiwasan mo na kagad dahil alam mo, uy, lalapit na to, may hihingi nito sa akin. Kaya iwasan mo na. No? Naalala ko tuloy yan. No? Nung ako'y nasa ibang lugar, no, sa Cavite, no? Noon ay ako'y nagko-commute lang, no? So para makaupo ka ng ng maayos sa bus, syempre kailangan maaga ka, di ba? Kaya syempre maaga ka, bibiyahe ka Manila, Cavite, Manila, so kailangan mga alas 4 o 4:30, mga ganyan. Kasi pag lumampas na yun, medyo na, kaya, ayun. Abangan ko lang yung bus. No? Ayan, so nandun ako sa harap. Siyempre, kung hindi man sa harap, basta malapit. No? Kaso mo nga lamang, along the way, siyempre, mamimikap yan ng pasahero. Kaya nga, bawat nadadaanan, tinitignan ko. Okay, ito, pagbata, okay lang, sige lang. Pero pag matanda, tulog. Bakit? Kasi pag senior, di ba, paupuin mo yun. Tatayo ka para utang na loob sa loob-loob ko. Gumising nga ako ng maaga para makaupo ako ng harap. Samantalang ito, utang na loob. Dinaanan na. Kaya pag may pagbata, syempre hindi ka obligadong tumayo. Di ba? Kaya okay lang, enjoy mo yung Pag matanda, kunwari tulog na tulog ka. So, para at least hindi mo mapansin. No? Hindi ka mapansin. Yun ang technique. No? So, wag yung gayahin yun, mali yun. So, pero what I mean is, the word is taboy. Di ba? Parang tinataboy natin yung mga lumalapit. Kaya dito, no, yung salitang taboy, no, sino mang lumapit sa Panginoon, no, at hihingi ng awa, hindi niya itataboy. No? Kaya nga dito, no, walang sinasabi sa ating walang kasalanang masyadong malaki. Walang pusong masyadong wasa. Sapagkat mas dakila ang kanyang awa kaysa sa ating mga kasalanan. Mas dakila o mas malakas ang kanyang pag-ibig kaysa sa ating mga takot. Kaya nga laging bukas ang kanyang puso para sa atin. At dahil diyan, sana ito yung maging response natin. No? Huwag tayong matakot, huwag tayong mag-alinlangan. Kaya nga kahit pakiramdam mo na malayo ka sa Diyos, tandaan mo, inaabot ka niya. Kahit pakiramdam mo, mahina ang iyong pananampalataya, tandaan mo, nananatiling matatag ang kanyang pag-ibig sa iyo. At kahit pakiramdam mo, hindi ka karapat-dapat sa kanya, tandaan mo, siya ang iyong lakas at kagalingan. So yan po ang unang biyaya. No? Napakaganda. So tanggapin ninyo. Libre yan. No? Huwag niyong iwan pagkatapos dito. Dalhin ninyo yan. Iuwi nyo niyan at ibahagi niyo ang unang biyaya. Ang pangalawang biyaya ay ito, isang pananampalatayang buhay at buo. Sa ebanghelyo natin ngayon, nakilala natin
ang isa sa mga pangunahing tauhan ay si Tomas, no? At alam naman natin, kilalang kilala si Tomas, ang alagad na nag-alinlangan, no? Nung una, hirap na hirap siyang maniwala na muling ang nabuhay ang Panginoon. Ngunit nang makatagpo niya ang muling nabuhay na si Jesus, ang kanyang pagdududa ay napalitan ng malalim at personal na pananampalataya. Pakitandaan na naman ang mga salitang yan, malalim at personal na pananampalataya, no? Gusto kong bigyan ng diin ang personal, no? Sometimes, yung bang issue ng buhay, pinipersonal natin, di ba? No? Kaya hindi tayo makamove on. Pinipersonal mo. Pero maganda yan kung tutusin, no? Maganda yung salitang personal, kaso nga lamang ginagamit natin ito sa maling direksyon. At dito, ang sinasabi is personalin natin ang ating pananampalataya. Dahil pag pinersonal natin ito, magiging malalim ito. At dahil malalim na, kagaya ni Tomas, ano ang masasabi natin? Panginoon ko at Diyos ko. Kita ninyo yung transition? Kita niyo yung movement? No? Noon, nagdadalawang isip, nagdaalinlangan, tapos biglang, wow, no? Naging konkreto, naging personal, malalim, Panginoon ko at Diyos ko. Kaya nga dito, isa pang napakagandang aral dito is pinapaalala sa atin, no? Kagaya ni Tomas, ng ating pananampalataya po ay isang paglalakbay. No? It's a movement, it's a journey. No? Kaya nga napansin niyo yung sequence, no? Halos araw, linggo ang nakalipas, no? Kasi nung una, dumating si Jesus, wala si Tomas. Pero sabi nga dito, makalipas ang 8 araw, baka nga hindi lang 8 araw, sapagkat simula nung namatay si Jesus, wala na, no? Wala na yung kanyang pananampalataya. O ano na, naubos na, no? Pero dahan-dahan, no? Kaya nga paglalakbay yung pananampalataya, no? Kagaya natin, minsan nagdududa, minsan nahihirapan, pero ito yung maganda. At tignan ninyo yung sequence ulit, no? Sinalubong sila o si Tomas ni Jesus kung nasaan siya. No? Kung nasaan siya, no? So tignan niyo, bumalik si Jesus doon sa kwarto. Nung una, wala si Tomas, no? Pero ngayon, bumalik uli siya para ano? Harapin si Tomas. No? Ganon din po sa atin, no? Sinasalubong tayo ni Jesus kung nasaan tayo. No? Kung nasaan tayo. No? So, napakaganda. Kaya nga ngayong araw, no? Ngayong linggong ito, inaanyayahan tayong mamuhay ng isang buhay na pananampalataya, buong pananampalataya. Paano mangyayari yan? 3 bagay. No? Madaling tandaan ito kasi sa teknolohiya, lagi natin itong naririnig. Ano yun? 5Gs, di ba? Naririnig nyo yung 5Gs. No? Hindi ko alam yan. No? Siguro si Ryan, alam niya yan. Mga ano ito eh. No? Tech itong mga ito eh. No? So, itong mga SOCOM na ito. No? So, magagaling yan. Okay yung mga sa inyo. Hindi ko alam yung mga 5G, 5Gs. No? No? Kasi makikita mo yan eh. Sa mga network, no? Yun ang kanilang minamarket. 4G, 5G. Hindi ko alam yan. Basta, ang alam ko lamang is malakas, mabilis ang pagsakap ng whatever. No? Pero, ito yung 3Gs lamang. No? Para magkaroon tayo ng buo at buhay na pananampalataya, kailangan mo lamang ng 3Gs. Hindi mo na kailangan ng 5Gs. No? Una ang G, ano yung G is go. Pangalawang G is glow. At ang pangatlong G is grow. Pakitandaan po yan. Huwag kalimutan. Go, glow, grow. Una, go. Huwag lang tumingin sa mali. Huwag lang tumingin sa pangit. Huwag lang tumingin sa hindi maganda. No? Simulan nating makita ang mabuti. Simulan nating makita ang maganda. No? Na kahit sa gitna ng hirap, naroroon ang Lord. No? So, go. Go. No? So, may pinagdadaanan ka ngayon. Huwag mong tignan yan. Well, not necessarily na parang no? Kita mo na yan, alam mo na yan, pero go. Dahil naroroon si Jesus sa gitna ng hirap. Glow. Ito, maging ilaw ka sa iba.
Sa pamagitan ng iyong kabutihan, sa iyong mga salita, sa maliliit na gawang pagmamahal, ipinapakita mo si Jesus. Kaya glow. Kaya pagkatapos dito, umuwi kayong masaya. No? Kung hindi man masaya, at least inspired. No? Hindi yung pagkatapos expired. No? Sino sa inyo yung umuwi pagkatapos? Ang haba ng misa, utang na loob. So, gutom na ako. Nalipasan na ako ng gutom. No? Na-expired kayo. Hindi kayo na-inspired. No? Na kahit mahaba yung misa, busog naman. Di ba? Sana ganun anyway. No? So, ganun sana yung magiging disposition natin. No? Maging ilaw tayo sa iba. Napaglabas niyo yan. Kung may lumapit, pengin ng tulong, magkano? Akin na, bibigyan kita. No? Ito barya. So, para sa iyo. No? Lagi ko naalala yan. Pag may lumalapit sa ating, pag may humihingi, titignan yung wallet. At pag walang barya, sorry, wala akong barya eh. Pambira. Yung mga pang lumalapit lang, barya lang pala ang katapat. No? So, parang si Kristo, 3 pirasong pilak lamang ang katapat. Halaga ng isang alipin, napakababa. No? No? Kaya next time, no? Sana, no? Hindi kawalan na kayo you practice that. No? Subukan niyo yan. No? Kaya nga, since ayaw mo magbigay ng papel, magdakalakalaki ng barya. No? So, siguraduhin nyo na lamang na maraming barya. No? Barya. No? Kagaya dito, maraming barya. No? Pag sa collection, maraming barya. No? Pero pinagsama-sama mo yung mga barya na yan. No? Nahihirapan yung bangko magbilang. So, kita nyo na, di ang dami. Di ba? So, yun ang maganda. No? Ang hirap na hirap sila magbilang kasi puro barya. Di ba? So, pero kung papel, ang nipis-nipis, di ba? Ang 1,000 o 10,000, ganyan lamang. No? Pero 10,000 piso, nautang na loob yan. Sako-sako yan. Ang dami, di ba? So, ang dami. No? So, anyway, exaggerating lang. So, glow. At syempre, no? Grow. Ito, mahalaga. No? Ito yung journey ng pananampalataya. Bitawan natin ang nakaraan. Paulit-ulit natin itong naririnig. Paulit-ulit itong sinasabi ng Diyos. Bitawan natin ang nakaraan. Magtiwala sa Diyos sa kasalukuyan. No? Kaya nga, at humakbang pasulong na may pag-asa. No? So, yan po yung grow. Diyan ka lalago. No? Tayo kasi kaya nga nabanggit ko one time, no? Mahaba oras dito. So, alam nyo ba yung psychology ng forgiveness ng lalaki at babae? No? So, ito, makinig kayong mabuti. No? Napakaganda nito. No? Psychology ng forgiveness, ng pagpapatawad ng lalaki sa babae. Simulan natin sa lalaki muna. Ang lalaki, ganito yan. Madaling makalimot, pero matagal magpatawad. Kaya nga, ang problema niyan, pag naalala niya uli, ayan, no, issue kaya. Kasi hindi siya nagpatawad. No. Pero nakalimutan niya. No. Pero pag bumalik uli yan, ay, issue yan. No. Samantalang ang babae, ganito yan. Madaling magpatawad, pero hindi nakakalimot. No. Kaya nga yung pag-iba, no, hindi lang pag nag-away, hindi lang nagiging hysterical, nagiging historical. Kasi hindi niya nakalimutan. So ngayon, anong maganda? Ang lalaki o yung babae? Ano sagot? Lalaki o babae? Walang maganda sa dalawa. Mali parehas, no? Mali parehas yan. Kasi ang dapat is magpatawad at makalimot. Hindi yung nakalimot pero hindi naman nagpapatawad. Yung isa nagpapatawad pero hindi naman makalimot. Kaya parehas na mali. Although, syempre, yung weight, parang mas mabuti-buti yun sa babae kaysa sa lalaki. No? Pero kung tutusin, mali pa rin parehas. No? Mali pa rin parehas. Kaya nga yun po yung grow. No? Yung grow. No? So, sinasabi sa atin ng Panginoon na bitawan ang nakaraan, magtiwala sa Diyos sa kasalukuyan, at humakbang pasulong na may pag-asa. Bilang pagtatapos po, no? So ngayon ay sana, no, tayo po ay umuwi na dala na huwag kakalimutan ang pag-ibig ng Diyos. Dalhin ito sa pamilya, sa trabaho, at sa bawat taong ating makakasalamuha. Maging tanda nawa, sana tayo
ng kanyang awa, sa ating pagpapatawad, sa ating kabutihan, at sa ating mga malasakit sa kapwa. At kung sakaling tayo ay manghina o mag-alinlangan muli, alalahanin natin, bukas pa rin ang Diyos. Bukas pa rin ang ating Panginoong Yesus para sa atin. Lagi tayong maaring bumalik sa Kanya. Kaya humayo tayo ngayon na may kapayapaan sa puso, may pag-asa sa isipan, at may pagmamahal na handang ibahagi sa iba. Ang awa ng Diyos nawa ay ating tinanggap ngayon, ay ito'y ating ipamuhay. Amen. Magsitayo po ang lahat sabay-sabay payag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ng Virgen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao ng may 3 araw na buhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. buong pagtitiwalang dumulog tayo sa ating Diyos na lubos ng awa at pag-ibig sa atin sa bawat panalangin ng itutugon. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Madama at maranasan nawa ng bawat mananampalataya ang awat malasakit ng Diyos sa pamamagitan ng mapagmahal na pamamahala at paglilingkod ng Santo Papa, mga obispo, pari, diakono, relyoso at relyosa. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Maipadama nawa ng mga namumuno sa ating pamayanan ang paglilingkod na nakaugat sa pag-ibig at tabag. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Masumpungan nawa ng mga kapatid nating naghahanap ng kasagutan sa kanilang pag-aalinlangan, ang pag-ibig at dakilang awa ng Diyos sa buhay ng pananampalataya at pagmamahalan ng kapwa nila, mga mananampalataya sa lahat. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Makamit nawa ng mga kapatid nating pumanaw na maghahatid sa kanila sa kalawalatian ng langit. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. O Diyos, dinggin mo kaming mga umaasa sa dakilang pag-ibig at awa mo, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kaya mga kapatid, ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na iyong sambayanan upang ang iyong binigyan ng bagong buhay sa pagsampalataya sa iyong ngalan at pagkadalisay nung sila'y binyagan ay makapakinabang sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos sa inyong mga puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat sa paghahain ng sariling buhay at sa pagbabuhay ng anak mong mahal. Nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng lahat. Kaya kaysa na mga nagsisiyawit ang papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga napupuno ang langit at lupa, nagkadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong mga banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niyon, inayabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong latitot kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pagkalala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong simba ang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leo na aming papat ni Jose na aming obispo at ang tanang kaparian.
Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pag-indapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na Malabereng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, kaysa na mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tagubilin naman ang kakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan. Ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace, peace, and peace. Cordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan at sanlibutan, maangakan. Cordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan at sanlibutan,
Narito ang ating Panginoong muling nabuhay, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Makadudulog na po ang mga nakahandang tumanggap ng banal na komunyon. He's filled with compassion. He turned to me on the day that I called from the snares of the dark. Oh Lord, save my life, be my strength. Gracious is the Lord and just. Our God is mercy. Rest to the weary. Return my soul to the Lord our God, who bids fears away. I love the Lord. I love the Lord. He's filled with compassion. He turned to me on the day that I called from the snares of the dark. Oh Lord, save my life, be my strength. How can I repay the Lord for all the goodness He has shown me? I will raise the cup of salvation and call on His name. I love the Lord. I love the Lord. He's filled with compassion. He turned to me on the day that I called from the snares of the dark. Oh Lord, save my life, be my strength. Magsitayo na po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong ang aming pakikinabang sa banal na piging ng Pasko ng Pagkabuhay ay patuloy na umiral sa aming kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Maupo po sa mandali para sa mga paalala. Ang ating pong collection report noong pong nakaraang linggo sa ating pong ginawa o ginanap na salubong sa kanto ng Tahimik at Delpan Street. Ang ating pong masses collection ay umabot po ng 45,345 pesos.
At ang Masses Collection naman at Love Offering, kasama na po ang Huwebes Santo at Easter Vigil. Ang Masses Collection ay 21,610 at ang Love Offering ay 20,500 pesos na may kabuang 42,110 pesos. At ang kabuang halaga ng ating second collection na Alay Kapwa ay umabot po ng 22,655 pesos. Ang halaga pong ito ay atin nang naideposit sa account po ng Caritas Manila. Mabibili pa rin po ang ating statement shirt na Hearts on Fire, Hands That Serve, Led by Mary, Living for Christ sa halagang 300 pesos. At ang ating pong kumpilang parokya, para sa mga nais na makasama sa gagawing kumpilang parokya, mangyaring pakihanda lamang po ang mga kinakailangan, ang birth certificate, baptismal certificate na may nakalagay na for confirmation, at ang edad po ay 12 taong gulang pataas. Mangyaring magsadya lamang po sa ating opisina o kaya ay lumapit po sa ating mga katekista. At nalalapit na po ang ating ika-55 taong kapistahan ng ating parokya sa May 17, ikatlong linggo ng buwan na ito ng Mayo. Kaalinsabay po nito ay ang kapistahan o dakilang kapistahan ng pag-akyat ng ating Panginoon. Malagot po namin kayong inaanyayahan sa kapistahan nating ito. At gayon din, ang Secular Agustian Recollect Fraternity ay nananawagan pa rin sa lahat na makiisa sa gagawing pilgrimage sa Laguna sa April 25, araw po ito ng Sabado, sa ika-4 at kalahati ng madaling araw. Meron lamang po itong registration fee na nakakalaga ng 1,500 pesos. Kasama na po ang transportation, pilgrim shirt, prayer book, rosary at souvenir. 7 lumang mga simbahan po sa Laguna ang ating bibisitahin. Sa mga hindi pa po nakapagpalista, magpalista na po tayo sapagkat sa susunod na linggo ay atin na pong isasara ang pagtanggap sa mga magpapalista. Maraming salamat po. Idagdag ko lamang po na patuloy pa rin po yung ating programa na sick visitation. Sana ho yung mga may kilala o may alam na may sakit, matatanda na hindi nakakalabas, palista niyo lumang po sa ating mga coordinators para ho may-schedule natin ang pagbisita sa kanila. Pangalawa ay sana ho, in a regular basis, isuot nyo po yung Hearts on Fire t-shirt, no? Magsimba o saan man. Yan po kasi ang ating mission statement. Yan po yung ating identity bilang Our Lady of Peace and Good Voyage. No? So, kaya ho, maganda na ma-market natin ito, if using the word market sa konseptong ito para ho makaalala, pag nabasa yan, ano yan? O, di ba, kakaroon ng curiosity, saan yan? O yan, sa Our Lady of Peace. Malay nyo, taga dyan pa lang pala sila, malapit lang pala dito. Kaya maaaring maikayat silang magsimba. No? So, ayan, at abangan nyo po na sa mga darating na linggo ay ating pong ilalabas yung ating mga schedule para po sa ating kapistahan. Gaya ng inaasahan natin at maraming salamat sa inyo pong pakikiisa nung Pasko, noong Kwaresma, noong Holy Week at ngayong Easter. Sana po sa kapistahan nandyan pa rin kayo. No? So malaki po ang ninyong nagiging ambag sa mga gawain natin ito sa simbahan. Kami ho ay pa-cute-cute lang no? So samantalang kayo ho yung talagang gumagalaw. Kaya maraming salamat. No? Sana ho ay maramdaman pa rin yan sa mga susunod pa ng malalaking gawain natin. At dagdag ko lamang doon sa kumpil, no? So, hindi yata nabanggit doon kung nakapag-first cop, no? So, merong certificate man o whatever, sana meron ding isama yun. At yung kasalang parokya natin, no? So, in fact, isa sa mga naging beneficiaryo ng programang yan ay yung pong naglalabas sa amin, no? So, kaya napakaganda, no? So, huwag kayong mahihiya, no? Hindi naman po sinusukat ang tanda, no? Sa biyaya ng pag-aasawa. Ang mahalaga ay basbas ng Diyos ang inyo pong pagsasama, no? Maraming salamat. Magsitayo na po. By the way, meron po bang nagdiriwang ng kaarawan sa araw ngayon? Ngayon mismo. Meron po ba? Meron may birthday ngayong araw, huwag kayong hihirit na bukas o sa ano, ngayon lang. Ang ating prayer is ngayon lang. Meron po ba?
Pag meron, lumapit. Ngayon ngayong linggong ito. Wala. Meron ba? Sige, lumapit kayo. Sige, ayan. Okay, may isa. May dalawa. Parang installment naman ang pagpasok ninyo eh. So, ibuhos nyo na. So, babay na kayo. No? Sino pa? Ikaw, sister. Ikaw din? Hindi, si sister na namin. Okay, hindi naman kayo. Sige, huwag kayong mahihiya. Magpapakain lang naman kayo eh. So, sige, samahan nyo akong... Meron pa ba? Ay, pala naman. Kaya ka pala nakapula eh. So, dali na. Sige. Tama-tama ito. So, may tanghalian kaming maayos-ayos nito. So, sige, samahan niyo ako pagdasal sila. At extend natin ating mga kamay sa ating mga nagdiriwang ng kaarawan sa araw na ito. Amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa buhay ng aming mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayon. Pagpalain niyo po sila ng kalusugan, lakas at karunungan upang patuloy na makapaglingkod ng may kagalakan. Ibigay niyo po sa kanila ang kapayapaan ng puso at kaluluwa at kasiyahan sa bawat araw ng kanilang buhay. Naway mas maging matibay ang kanilang pananampalataya at maging ilaw sila sa mga taong kanilang pinaglilingkuran o kinakasamahan. Gabayan niyo rin po ang kanilang pamilya, gawain at lahat ng kanilang pangarap. At sa bawat taon pang darating, ipaalala ninyo po sa kanila na ang kanilang buhay, lalong-lalo na ang paglilingkod ay hindi nawawala sa iyong paningin. Ito'y aming hiniling sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo, sa tulong ng ating mahal na Inang Maria, Our Lady of Peace and Good Voyage. Amen. Amen. Happy birthday sa inyo! Thank you. Kumakain kami ng alas 12 ng tanghali. So, anyway, no? So, sumayin nyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsuyuko kayo at tingin ang pagpapala ng Diyos. Ama naming mapagpala, lingapin mo ang iyong angkan, pakundangan sa pag-ibig ni Jesucristo na hindi tumatangging magdusa sa kamay ng mga makasalanan kahit sa krus. Siya ay mamamatay at ngayon siya ay nabubuhay. Kasama mo at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Maayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristong muling nabuhay. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. I will sing forever of your love, O Lord. I will celebrate the wonder of your name. For the word that you speak is a song of forgiveness and a song of gentle mercy and of peace. Let us pray in the morning and we pray in the dawn. All our days, for your love is as high as the heavens above us, and your faithfulness as certain as the dawn. I will sing forever of your love, O Lord, for you are my refuge and my strength. You fill the world with your loving spirit that speaks your word of mercy and of peace. And I will sing forever of your love, oh Lord. Yes, I will sing forever of your love.